Topic po natin tungkol sa nasusuka, nauseous, nausea and vomiting. For the past month, pakiramdam ko kasi parang lagi ako nasusuka, iba panlasa, parang maasim, di mo malaman. Maraming cause ang nausea eh. So, pwedeng nasusuka ka lang na iba pinapawisan, yung iba lasa sa parang walang gana kumain, yung iba may hilo, yung iba may dry mouth, yung iba pinapawisan, yung iba masakit ang tiyan. So, titignan natin bakit parang nasusuka at parang walang lasa. Maraming pinanggagalingan. Pwedeng galing sa utak, pwedeng galing sa tenga, vertigo, ang nausea, pwedeng galing sa tiyan, pwedeng galing sa infection. Tignan natin ang causes. Number 1 is motion sickness. Pwede pala yung motion sickness, airplane, kotse, sa barko, nahihilo ka, nasusuka. Pwede rin buntis, di ba? Nasusuka, buntis yan eh. Pwedeng may trangkaso, may lagnat, may sakit, nasusuka. Pwedeng food poisoning, may nakain kang mali, kaya ka nagsusuka. Pwede ring intense pain, sobrang sakit, sobrang may naramdamang masakit na suka, na stress, natakot, nag-panic attack. 'Di ba? Pag natatakot, nasusuka din sila. Gallbladder disease, food poisoning, at meron ding overeating. Naparami ang kain mo. Let's say, no, isang araw nga uminom ako 2 basong tubig so puno na yung tiyan ko, kumain pa ako ng spaghetti. So, medyo napuno. Pag may edad na, ayaw bumaba yung kain, masusuka ka. Pwedeng ganun din. Kasi pag nagkakaedad, mahina ang panunaw natin. At isang cause din ng pagsusuka, na ikukwento ko dito mamaya, yung GERD, gastric reflux or heartburn, nangangasim. Parang ulcer siyan, gastritis, nangangasim. Pag umakyat yung acid, masusuka ka rin. So, tignan natin, maraming possibilities. Titignan nyo, saan kayo dito? Kung ano man kayo dito, may tulong ang hot water. Lagi ako may hot water eh. Mas mainit yung iniinom nyo, mas relax ang lalamunan, mas relax ang tiyan. Pwedeng chamomile tea, pwedeng peppermint tea, pwede rin yan. Mas relax, pampakalma. Pwede rin ito sa kanila lime, sa atin calamansi, lemon, okay yun sa atin. Luya, pwede rin konting luya sa labat, wag lang masyado matapang. Pag nasusuka na tayo, dapat bland diet. Matabang, lugaw, kanin, walang spicy masyado. Broth diet, maganda sa tiyan. Banana, rice, mga jam, applesauce, toast bread, pwede yan. Yung iba ginagawa Skyflakes, tsaka 7-Up yung lumang panahon. Pwede rin naman, konti-konti. Yung iba gusto ng konting matamis, meron ganon. Pag nasusuka na, dapat relax na yung tiyan. Huwag mo na punuin masyado yung tiyan mo. Sabi nga wag ka muna uminom ng 1 basong tubig. Kasi pag maraming tubig, puno na tiyan mo, lagyan mo na pagkain, mag-overflow eh. So, mahirap. Tapos yung pantalon, dapat maluwag. Okay? Pag sumuka ka na, i-rest mo na ilang oras. Pahinga ang tiyan. Huwag mo muna lagyan kasi baka kahit anong ilagay mo, isusuka mo lang ulit eh. Tapos sinasabi ko nga, broth diet. Pag babalik ka dito, katulad niya, noodles. Yung mga noodles natin kasi may mga, yung lard, yung may taba, mantika, nakakasuka din yun eh. Oo. Masyado maanghang, masyadong spicy. Ako hindi ko nilalagay lahat ng alat, kalahati lang. Tinatapon ko pa yung sabaw. So, sa pagkain, gusto mo hot tea, hot water, citrus fruits, banana, luya, honey, buko, pwede. Ayaw mo oily foods, junk food, prito, tomato sauce, alak. Pag oily kasi yung kinain mo, mamantika, ang nangyayari, matagal manatili sa tiyan. Tumatagal yung pagkain ng 4 hours, 5 hours. So, nandiyan lang yan sa tiyan. Ay, kung napatawa ka, napaikot ka, biglang lalabas dito, mangangasim. Yun ang problema natin. Diba?
So, meron namang suka dahil sa hilo. Sakit ng ulo, meron din ganon. So, pag sakit ng ulo, pahangin ka muna. Relax. Pahangin. Hinga malalim, di ba? Para minsan nilalagyan ng cold pack, malamig o mainit sa ulo para ma-relax, wanting masahe, para kumalma, hindi ka masuka. Pag ang suka mo dahil sa vertigo, umiikot, di ba? Kailangan tingin lang sa isang lugar. Bukas lang ang mata. Ako minsan, isang mata lang eh. O dalawang mata. Pag humihilo, tingin ka lang, labanan mo. Tapos upo ka lang sa silya. Kailangan naka-steady ka. Ha? Steady lang. Okay? Para hindi mahilo. Diba? Tapos, huwag mo na kumain ng marami. Lalo na kung malamig, eh, masusuka ka. Diba? So, yun ang... Tapos, minsan ginagawa ko rin, lakad-lakad. Ito pa pala, maluwag na pantalon, maluwag ang pants. Pag masikip ang pants, nasusuka lalo. Pag nakaupo, nasusuka din. Dapat tayo lang para bumaba yung kinain mo. Diba? Gusto mo by gravity, mawala yung kinain mo sa tiyan. Kung hindi, aakyat yun. Yun ang problema. Yan, relax. May mga tableta para sa suka. Ito, metoclopramide, mga Plasil, iba pa. Pero sa akin, parang hindi ganong effective eh. Nasa sa inyo, pwede nyo itry. May over-the-counter kasi nasusuka ka na eh. Kahit anong tableta lagay mo, susuka mo rin naman eh. Diba? I-discuss ko rin acid reflux. Kasi acid reflux, yan ang nakita kong problema ko. Suka din siya eh. Nausea ang sintomas niya eh. Heartburn eh. Regurgitation, lumalabas yung pagkain eh. Kasi nga yung acid nasa tiyan, umaakyat, yun ang problema. Acid reflux, heartburn, lalabas yung maasim na kinain natin, bad breath, masakit, parang boses ko, medyo paos, kaya lagi ako may hot water. Ayan o, yung acid sa tiyan, umaakyat. Pag umakyat yan, masusuka ka. Okay? Kaya tuturo ko yung mga iiwasan natin. Kung ito ang problema nyo, GERD or nasusuka. So, iwas na sa oily. Tulad ng sinabi ko. Isang araw nga, kinain ko spaghetti. Kasi pag kumain tayo sa restaurant, talagang gagawin niyang oily, fatty, dami pang keso. Masusuka ka talaga eh. Na, kala nyo lang masarap, pero matagal siya sa tiyan. Ang masarap sa tiyan, kanin lang, konting ulam lang, ganun na kasimple. Ito, kamatis, tomato sauce, medyo acidic eh. Pag may GERD ka, hindi to maganda. Tingnan mo, medyo iwasan mo. Healthy ang kamatis, pero pagdating sa GERD, hindi siya maganda. Chocolate, masarap ang chocolate, dark chocolate, healthy. Pero pag meron kang GERD, lalong aakyat yung acid mo. Lalo na sa gabi. Pag gabi na matutulog ka na, iwas ka na sa ganito. Sa tanghali, at least nakatayo ka, naglalakad ka, pwede. Pero pag gabi, spicy, ayan no, ano pa ba, mukbang. Siyempre, hindi pwede mukbang, masusuka ka talaga. Tapos, pag higa mo sa gabi, dapat 2 unan, 3 to 4 hours bago ka higa, kundi aakyat yan. Mamaya masuka ka. Kung di ka mamasuka, aakyat dito, mapapaos ka, masisira vocal cords, pati ipin, pwede masira sa acid, magbabad breath pa. Kahit kape, tsaka alak, iwas tayo. Gusto mo bland foods, gulay, oatmeal, hindi acidic, pakwan, melon, buko, di ba? Gusto mo meat, itlog, pwede, boiled egg, pwede. Pakita mo, Doc Lisa. Ito maganda to sa mga nasusuka at sa GERD. Quit smoking, exercise, lakad-lakad, sit up straight o tayo. Diba? Maluwag para bumaba yung kinain mo. Kasi pag naipon sa tiyan, susuka ka eh. Heartburn iwas sa chocolate, alak. Chew slowly. Diyan tayo nagkakamali. Dapat mabagal kain. Para dahan-dahan. Eat small meals. Iwas kape, iwas alak. Tapos, actually, kulang 3 hours 3 to 4 hours bago So, bawas ang timbang. Pag overweight, masikip ang tiyan.
Alam nyo na may iwasan, mga quit smoking, chamomile tea, pamparelax, huwag masikip ang pantalon, relaxation technique. Ito, napakalaga. Pag tumatanda tayo, marami hindi alam, nagbabago ang gastrointestinal tract natin. Pag tumatanda na tayo, 50, 60, senior, konti na lang laway. Hirap na magnguya, konti ang laway, tuyo lagi dito. Hirap ang esophagus, ibaba yung pagkain. Yung tiyan natin, konti na lang ang panunaw. Konti digestive juice, pancreatic juice, konti. So yung dati, nung bata tayo, kumakain tayo ng fried chicken sa fast food, kaya natin tunawin eh. Pero ngayon, hindi mo na matunaw yung kinakain mo. Paano wala ka na nga panunaw eh? Mahina na. Ngayon, pag kumain ako, parang naiipit dito. Parang tuyong-tuyo. Kaya ang tip ko sa inyo, pag mas matanda, iwas na sa dating kinakain, mas matabang, mas malambot, mas mainit. Bago kumain, ilang lagok ng mainit na tubig. Pag bumaba na yung tubig na nabasa na yan, bago ka kumain ng madidikit na puto, sapin-sapin, diba? Kasi madikit yan eh. Baka may stock up dito, hindi ka makahinga. So, pag unti-unti, bagalan yung kain. Pag nasa tiyan na, okay, next kain. Tapos, konting lakad-lakad. Kasi nga, mahina na panunaw at relax. Mas stress, mas acidic, mas nasusuka. Okay? Positive thinking. Sana po nakatulong to para sa nasusuka at may GERD. Thank you po.